ito lang po ako'y nagpapasintabi. Ano ba ang kaibahan kung pandemic, COVID-19 pandemic at magpapalipad ka ng chartered plane sa panahon na may gera doon sa mga lugar na gusto mong papuntahan ng chartered plane? Siguro dalawang salita lang po, missile saka drone. Nung pandemic po, walang missile. Ngayon po, may missile attacks po, Manong Ted. At alam ko may ibang mga kababayan po tayo na sinasabi okay sa lugar nila. Pero patuloy pa rin po yung pag may mga missile attack. Minsan nga po, yung repatriation flight natin from Dubai, yung una po nating government sponsored na mga tickets mula sa Abu Dhabi po natin ng mga OFWs. Pagpasok po nila ng airport ng Dubai, yun po yung may pumutok sa labas po ng airport at naantala yung flight ng alos 9 na oras. So, totoo po na may ganitong mga atake ngayon. Iba po ang sitwasyon ngayon. I would say kaysa nung pandemic. Kasi nung pandemic po, si Secretary Kakdak po noon, Manong Ted, ang administrator ng OWA, yung po naman, ang protocol doon, ay basta po, hindi po positive sa COVID ang papasok sa eroplano. So there were protocols for health. Ito po ay security protocols ang sinusunod po natin para po sa safety ng ating mga kababayan. Opo. Ma'am, yung pong usapin ng matagal sumagot sa telepono, sa mga panahong ito na meron kayong mga hotline at hindi po sumasagot kaagad, ito ho ba yung mga call center kung tawagin po o paano ho bang operasyon ang inyong mga hotline? Yung sa OWA po, Manong Ted, matagal na ho yan. Yung 1348 at saka po yung mga teleponong binibigay ng OWA. Meron po tayong call center dito sa Pilipinas. Ngayon po, more than 30 po na mga call center agents. 24/7 po yan, Manong Ted. Sila rin po ang humahawak at sumasagot sa email po ng OWA, yung OWA Cares at owa.gov.ph at yung tulong at owa.gov.ph. Ang nagiging problema po, so ito po sa pananaw ko, yung ating pong mga kababayan, pag meron na nga pong atake, tumatawag po dun sa embassy hotline. Yung mas malapit po sa kanila. Pag po minsan pong sabay-sabay yung tawag o kaya naman po ay nasa kalagitnaan ng atake, Manong Ted, nandun po sila sa bomb shelter o kaya naman po ay nagpo-follow din ng protocol. Pero pinagsabihan na rin po ng mga head of agencies, ng mga secretaries. Ako rin po, ang mga tauhan natin to make sure na kung hindi nila masasagot, is to return the call immediately. Kasi nga po, may mga kababayan tayo. Actually, Manong Ted, naiintindihan naman po namin sa OWA na yung anxiety ng ating mga kababayan. Kaya nakamonitor po talaga kami doon sa mga tawag. And pag po may nagpo-post na hindi namin sila nasagot or hindi nasagot ng embahada, yan po ay agad-agad pinapatawagan namin. So nagdagdag pa po tayo ngayon ng channel. Ito po yung sa eGov app mismo, Manong Ted, pwede na silang mag-request for repatriation or assistance. Yan po rin ay diretso sa OWA call center dito sa Maynila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.